Kabanata 5, Slave. I was busy organizing our presentation while he organized our paper. Napapasulip ako sa kanya minsan kapag nararamdaman kong galing din siya sa pagtingin sa akin. Then, it would bother me knowing that he sent me a love letter. May mali siya na ang lahat ng ginagawa niya para sa akin. It's ridiculous to feel awkward this way. Wala naman akong gusto sa kanya, kaya bakit ako maiilang? Hindi ba siya ang may gusto sa akin? He should be the one that's bothered. Okay na to. Aniya nang nakita ang ginawa ko na presentation. Maayos at maganda na. I smirked and nodded, but of course, he'd say that. He wants to please me. Kumain ka muna. Sabi ko dahil kanina pa nakaserve ang snacks namin pero abala siya sa ginagawa kaya hindi niya na pinapansin ito. Busog pa naman ako. Sagot niya. Nagtaas ako ng kilay. Pati ba dito ma-pride siya? I leaned on the table. Abala siya sa mga notes namin pero dahil sa ginawa ko, nag-angat siya ng tingin sa akin. That's why we are here in my place because it's comfortable and I have food, kaya mag-break na muna tayo at magpahinga saglit. Kumunat ang noon ni Achilles at binaba ang papel na hawak. Kung sa amin tayo, may pagkain din akong maibibigay at sisiguraduhin ko rin komportable ang lugar kung saan tayo mag-aaral. Saan ba ang inyo? I asked. Sa barangay katabi ng hotel nyo. May upuan kami malapit sa dalampasigan. Doon ako nag-aaral at marunong akong magluto kaya may pagkain din akong maibibigay kung yun ang inaalala mo. Nagkibit ako ng balikat at kumain na lang ng cake ko. But our hotel is still better. Nagkatinginan kami. I was about to say more when I heard a call. Marem? Nilingon ko ang bukana papasok sa lobby ng hotel at natanaw ko si Mama. Hindi ko na malaya na nakauwi siya. O masyado akong abala sa nagdaang mga oras sa ginagawa namin ni Achilles na hindi ko narinig ang pagdating ng chopper. Hindi pa siya nakapagbihis. Natili siyang nakatayo sa bukana, tanaw kami ni Achilles. I expected her to come near us but she remained standing there watching us like frozen statue. Achilles stood and greeted. Magandang hapon po. I lazily stood as well. Unti-unti akong lumapit kay Mama dahil mukhang wala siyang planong lumapit. Mama, I said and glanced at Achilles who remained standing for my mom's greeting. Nagtagal ang tingin ni Mama kay Achilles bago niya ako binalingan. Nakalapit na ako para makabati. Hindi ko napansin na nakauwi po kayo. Si Achilles, kagrupo ko. Gumawa po kami ng presentation para doon na tayo sa opisina mag-usap. Aniya at tumingin muna kay Achilles bago ibinalik sa akin ang mga mata. She then walked to the lobby. Bumaling ako kay Achilles saglit bago tuluyang lumakad para sundan si Mama. Kinabahan ako ng kaunti. Pakiramdam ko may masamang nangyari kaya niya ako kakausapin sa opisina ngayon. Pumasok kami sa opisina sa unang palapag. Inunahan ko na siya dahil sa kaba. May problema po ba? Si Papa? I asked. Nagpapahinga ang Papa mo. Aniya at binalingan ako. Nasa harap siya ng lamesa. She then crossed her arms. I was about to ask more when she spoke. Kaklase mo yon? Opo. Lalo lang kumunot ang noon ni Mama. He's older than you. Una ko naisip kung paano nalaman ni Mama iyon. Achilles looked mature pero hindi naman ganoon kalaki ang agwat namin para mapunan niya iyon. They say he stopped schooling sometime kaya nabehind siya sa batch niya. Nanatili ang kunot ng noon ni Mama sa akin. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit. Kagrupo kayo? Kayong dalawa lang? Yes, well, technically partners. Did you choose each other to be groupmates then? I paused because her questions are getting weirder. Naghintay naman si Mama ng sagot ko na para bang sobrang importante noon. No, inassign lang kami ng teacher. The designer of your gown for the party this coming summer vacation will come here tomorrow, Marem. Nalito ako sa sinabi niya. Matagal bago ko naalala na may party nga pala na sinasabi si Mama para sa amin ni Adler Hidalgo. Gusto niyang ireto kaming dalawa noon. But Mama, hindi ba sabi ko... No buts, Marem. You are going to meet him in this party. Minsan lang magpa-unlock ang mga Hidalgo kaya karangalan ito ngayon. This is why we are speeding up the renovations for the casino because of that party. I groaned and started to feel unfair again. Inuwi niyo na nga ako sa boring place na to, pipilitin niyo pa ako sa lalaking hindi ko gusto. Bakit? Sino ba ang gusto mo? She said, sounding so alarmed. Litong-lito ako kung bakit parang galit na galit si Mama. Hindi ako agad nakapagsalita. Alam ko ang importante para sa kanya ay yung party para sa mga Hidalgo, pero parang masyadong nakaka-alarma ang reaksyon niya. Yung lalaking yon, Maria Emilia? Don't tell me you like that boy.
What? Of course not. Then why are you with him? At bakit ayaw mo sa party ng mga Hidalgo? Litong-lito pa rin ako. Nasabi ko na ang mga dahilan ko pero parang hindi nakuha ni Mama iyon kanina. I told you we were assigned as partners kaya kami magkasama. At ayaw ko naman talaga sa party ng mga Hidalgo kahit noon pa. Ayaw ko nang nirereto ako at pinapangunahan. Iritado kong sinabi. You have no choice but to go to the party and meet Vince. Bukas papapuntahin ko ang designer na magiging suot mo. It's going to be a grand party so I am expecting you to be in your best behavior. Why am I being forced to so many things? At mga hinihinging pabor ko, bakit pag uwi na lang sa Manila, hindi niyo pa ako pinapayagan? To be here is a good decision for you, Maria Emilia. Look at you now. You're living a simple life and thriving here quietly. Ganoon dapat. Just continue to be a good girl here, be friends with the right people, and you will go back to Manila in time. Bad trip ako sa usapan namin ni Mama. I should be happy na umuwi sila ni Papa ngayon dahil minsan lang sila umuuwi pero sa usapan namin kanina, naiirita na naman ako. Bakit ba lagi na lang akong pinipilit? Hindi naman ganoon kalala ang naging kasalanan ko sa Manila para manatili rito ng ilan pang taon. At isa pa, bakit pinipilit niya ako kay Vince Hidalgo? Yes, he is rich and good-looking, but for goodness sake, we have nothing in common. I can't relate to him. He's older than me of many years, and I heard he's also a snob. Kung pareho kaming snob, ano na ang mangyayari? To be here is a good decision for me? I hardly think so. I only settled for my friends because I have no choice. Kung papipiliin pa rin ako, mas pipiliin kong umuwi sa Manila. Padabog akong nagmarcha pabalik sa kung nasaan si Achilles. Achilles was already done and waiting for me. Nagtama ang tingin namin at natanaw ko siyang umayo sa pagkakaupo. I almost rolled my eyes at him for looking like a lovesick puppy. Ngayon alam ko nang may gusto siya sa akin, hindi ko na mapigilang bigyan ng kahulugan lahat ng ginagawa niya. Sorry about that. Okay lang, tapos na ako sa notes. I nodded and looked at our papers. Babasahin ko sana pero natanaw ko si Mama na nakatanaw sa amin. Achilles noticed it too. Pareho naming tinanaw si Mama sa loob ng lobby. Achilles then cleared his throat. Nabasa ko rin ang presentation. Mukhang okay na yon. Aniya. Sinulyapan ko ang laptop at nakita na patapos na rin naman ako sa ginagawa. Uuwi na ako para makapagpahinga ka. Tapos na rin naman ang group work natin. Aniya. Tumango ako at bumuntong hininga. Okay, thanks for help. Wala sa sarili kong sambit. Nag-angat ako ng tingin sa kanya at natanaw ko ang makahulugang tingin sa mga mata niya. It was as if he's not used to me being nice that he couldn't stop staring at me. What is it? I asked. My face heated a bit because of his gaze. There was a ghost of smile on his lips as he shook his head. Hindi pa ba kayo tapos? Biglang nagsalita si Mama. Hindi ko namalayan na nasa bukana ulit siya at nakatunghay sa amin. Mabilis na nagligpit si Achilles at kalaunan tumayo na rin. Tapos na, Mama? Sabi ko at tumayo na rin kasabayan ni Achilles. Mama nodded and looked at Achilles again. Mauna na po ako. Si Achilles sabay tingin kay Mama. He then looked at me. Aayusin ko na lang din ang notes para sa Lunes kung may idadagdag pa. I nodded. Pinagmasdan ko ang pag-alis ni Achilles. Iniisip ko pang ihatid siya palabas sa lobby pero dahil medyo awkward, hindi na ako nag-offer. Sinundan nga lang siya ng tingin ni Mama hanggang sa tuluyan na itong nakaalis sa lugar. Kinabukasan, tumuloy nga ang designer na sinabi ni Mama. Wala ako sa mood habang pinag-uusapan ang magiging damit ko at magiging flow ng party. Somehow, the Hidalgos are so sought after that it's not just our family who offered a party for them just to meet the daughter or the heiress of the family. Naniniwala ang pamilya nila sa marriage for convenience. My father don't believe that but it's my mom's family who are advocate for it. Bakit hindi mo kausapin ng papa mo? Sabi mo hindi siya gaano naniniwala doon. Si Olivia nang ikinuwento ko sa kanila ang tungkol doon sa sumunod na linggo. I sighed. Si Mama ang nasusunod pagdating sa kalakaran sa bahay. My father is too busy with his job that he won't care. Marcos chuckled. Baka naman wala lang din yan. Just go to the party. I heard Vince Hidalgo is also paired up with Mariana Zaldariaga, kaya wala rin yan. Kumunot ang noo ko nang banggitin ni Marcos iyon. Mariana Zaldariaga is the shelter daughter of my Uncle Conrado. Hindi ko maalala kung nagkita na ba kami ni Mariana
Pero nakita ko na ang dalawang nakakatandang kapatid niya na si Ambrose at Amadeus Zaldarriaga. Although my mother grew up with Uncle Conrado and Tita Domitilla, she is not very close to them. To Tito Conrado, mainly because she doesn't really like Tita Jimena, and to Tita Domitilla, somehow they have a misunderstanding that I didn't know of. Naintindihan ko kung bakit ayaw ni Mama kay Tita Jimena. Kay Tita Domitilla naman, hindi. I find Tita Domitilla very kind. She may be strict at times and a bit prideful, but I think it's just her nature. Si Mama itong hindi ko maintindihan. Wala lang naman talaga to. Napilit ako ni Mama na umuwi rito para mag-aral, pero sumusobra na kung pipilitin niya pa ako sa lalaki magugustuhan ko. Charlene chuckled. Bakit? May gusto ka bang iba kaya mo tinatanggihan si Vince Hidalgo? I rolled my eyes. Wala. But then I'm sure I'll find a man I'd like in the future, and it's not going to be my mother's choice for me. Kamusta pala ang presentation niyo ni Achilles? Si Charlene. I paused when I remembered it. Naging madali lang ang presentation namin ni Achilles. Tahimik ang mga kaklase namin nang tinawag kami ng teacher para i-report ang topic namin sa araw na iyon. Handang-handa kami pareho at organized naman kahit paano ang presentation. I smirked when I remember more. Siyempre, bumida na naman ang feeling matalino kong classmate na si Jassy. Hindi ko pa nakakalimutan ang nangyari noon sa kantin at iniwasan ko sila simula noon. Ganoon din naman sila sa akin pero hindi niya pinalagpas ang presentation. I have a question. She raised her hand after the presentation. Our teacher called her. Iritado na ako, hindi pa niya na itatanong ang tanong niya. The story clearly inferred that the narrator is not in love with the second party. Why is your presentation saying that he still is? Alam kong ang opinion ko ang inaatake niya kaya ako ang nagsalita. It is another way of interpreting the narrator's feeling from outside the box, as a reader, sagot ko. Tumango ang teacher namin, bilib na bilib sa sagot ko samantalang mukhang hindi naman kumbinsido si Jassy. No, I think the narrator has a certain message for the story. Hindi mo lang naintindihan yon at gumawa ka ng sarili mong opinion. I think Achilles gets the story while you are creating a different version. Nagngingit-ngit, pakiramdam ko hindi ko siya masasagot ng tama dahil sa iritasyon. My mouth opened to speak but I couldn't gather my thoughts for any answer. Tama nga naman siya, although I stand by my opinion. From the title down to the words used, it is clear that what the author meant was that it was only a fleeting feeling that the narrator revisits in present time. He isn't in love anymore. Tama si Achilles. Kaya lang hindi ko maamin iyon. Hindi ako makapagsalita. Si Achilles tuloy ang nagsalita. The whole presentation is both our interpretation to the story. So I think Miss Galvez's opinion is still valid as it is another interpretation of the story. After all, it is the topic for this subject, our own interpretation for all the short stories given to us. Napakibit ng balikat si Jassy at kalaunan ay tumango. Thank you, Achilles. Si Jassy sabay sulyap sa akin puno ng insulto ang tingin. Iritada ako dahil hindi ako nakasagot pero mas iritado ako sa titig ni Jassy sa akin na punong-puno ng pangiinsulto. Achilles looked at me and nodded, as if trying to calm me down. Siguro ay halatang-halata sa mukha ko ang iritasyon. Sa huli, pinuri kami ng teacher namin at binigyan ng malaking marka. She was so proud of how we defended and presented our piece that she wanted a copy of our work and presentation. Miss Galvez and Mr. Riago, please send your outputs on the faculty room. Pakahintay lang ako doon, may short meeting pa ako. Ang teacher namin bago dinismiss ang klase. Kinuha ko ang mga digital outputs ko. Samantalang kinuha rin ni Achilles ang mga notes. Nagsialisan na ang ibang kaklase pero mas marami ang lumapit kay Achilles para mag-congratulate. Hula ko exempted kayo sa exams. Mukhang impressed na impressed si Mrs. Aldana. Lapit ng isa. Nagpatuloy ako sa pagmamaniobra at pagdo-double check ng presentation. Congrats! Ang galing! Sana tayo yung nag-partner. For sure malaki ang grade pagkasama ka, Achilles. Oo nga, yung sa laboratory mo rin, ang taas ng marka mo. Nakita ko, ikaw ang highest. Tahimik lang naman akong nag-aayos ng gamit nang biglang sumulpot si Jassy sa harapan ko. Humalakip-kip siya at ngumisi. Swerte mo mali naman ang interpretation mo. Si Achilles ang tama, nasagip ka lang niya, she said. I tilted my head and smiled sarcastically. May reklamo ka? Why don't you direct your problems to Mrs. Aldana? I presented my piece, and if you think it's wrong, she should have given me a failing mark.
Hindi ka niya mabibigyan ng mababang marka dahil group work. Malaki ang marka ni Achilles kaya tinangay ka lang nun. Jessie, tama na. Si Achilles galing sa likod ni Jessie. I gritted my teeth and remembered what happened back in the canteen involving Jessie and Achilles. Milagro na pinagtatanggol ako ni Achilles ngayon. Sa kantin naman ako pa ang binasa niya kahit hindi ko kasalanan. Totoo naman, muntik ka pang mapahamak dahil sa wrong interpretation ni Miss Spoiled Brat Wala namang maling interpretasyon at si Mrs. Aldana lang ang makakapagsabi nun kaya hindi naman totoo ang sinasabi mo. Si Achilles. Naniwala lang si Mrs. Aldana dahil sa sagot mo sa tanong ko, Achilles. Hindi nga masagot ni Maram yung tanong ko. Gaya ng sabi mo, group work to. Kung ako ang walang maisasagot, pwede niya rin akong tulungan sa isasagot. Kaya pareho kami ng marka at pareho rin naming pinaghirapan to. It's just fair, he said. Natigil si Jessie at bumaling pa muna sa akin bago nagtawag ng mga kaibigan para umalis. Pero bago sila umalis, pinuri nila ulit si Achilles at nagyayapa ng outing para sa nalalapit na bakasyon. Annoyed with my classmates again, I started walking out of the classroom to go to the faculty where Mrs. Aldana is. Hindi ko na hinintay si Achilles kahit na kaming dalawa naman ang pinatawag ng teacher dahil ayaw kong makasalamuha pa ang mga kaklase. Paliko na ako sa hagdanan nang narinig ko ang paghabol niya. I glanced at him before starting the stairs. Pasensya ka na sa kanila. Aniya at sinabayan ako sa paglalakad. Taas noo akong naglakad kahit ganoon ang nangyari. I was annoyed but I won't let anyone get under my skin like that. I'm used to Jessie doing that. At buti pinagtanggol mo ako ngayon, hindi gaya noon na ako ang sinabuyan mo ng tubig. Hindi ko nga lang mapigilan ng pait sa huling sinabi ko. Hindi ko sinasadya yon. Gusto lang kitang pigilan na gawin iyon sa kanila. They started it. They laughed at me so they deserved it. Sabi ko nang inalala ulit iyon. Achilles shook his head. Hindi na dapat pinapatulan pa ang ganyan. At imbes na pisikal mo sila sasaktan, pwede namang pagsabihan. Hindi ko sila sasaktan, sabi ko at humarap sa kanya. Nagulat siya sa pagharap ko. Sasabuyan mo sila ng tubig noon, di ba? Oo, but that's hardly painful, Achilles. Wala namang nalulunod sa pagsaboy ng tubig His lips twisted and paused a bit, as if thinking. Pero pisikal pa rin iyon na balik. Umirap ako at nagpatuloy na lang sa paglalakad. I'm sorry kung tingin mo pinanigan ko sila noon. Hindi ko lang din alam kung ano talaga ang nangyari at ang alam ko lang mali na lumaban sa ganoong paraan. Umirap ako ulit. I guessed we could bury that one now. Ang mahalaga, he defended me a while ago. Hindi na ako nagsalita at nakalapit na kami sa pintuan ng faculty room. Sarado iyon at natanaw namin ang laminated sign na naroon. Close for a brief meeting, sabi ko habang binabasa ang karatula. Maghintay na lang daw tayo, sabi ni Mrs. Aldana. I nodded and went to the wall to lean my back on it. Nanatili si Achilles sa pintuan, binabasa ang ilang schedule na naroon. Hawak ko ang ilang aklat at bag sa dalawang kamay ko habang pinagmamasdan siya. Umirap ulit ako nang naalala kung paano niya ako pinagtanggol kanina. I don't know now if he believed what he said or he's just really trying to impress me since he likes me. Lumapit si Achilles sa akin. I'm backed against the wall while he's in front of me. Tiningnan ko rin ang mga dala niyang libro at isang lumang messenger bag. Mas maraming libro ang dala niya kaya napuna ko iyon. Hindi mo ba yan ilalagay sa locker mo? I said without thinking about it so much. Umiling siya. Wala akong locker. Napakurap-kurap ako nang narinig iyon. Mas lalo tuloy akong nakumbinsi na tama nga ang hinala ko. Siya nga ang naghulog ng love letter sa locker ko. Why else would he be there if he didn't have any locker? Remembering the love letter now, I felt awkward. Lalo na dahil natahimik kaming dalawa. I cleared my throat to divert whatever our silence meant. Ang sakit ng paa ko. Baka abutin pa tayo rito ng 30 minutes sa paghihintay. Kanina pa tayo sa presentation nakatayo. Whole period. Reklamo ko. Nagtaas siya ng kilay at bumaba ang tingin niya sa mga sapatos ko. I lifted one foot up to show that I am aching. Masakit naman ang paa ko pero hindi sapat para magreklamo ako na matindi. Talagang ayaw ko lang natahimik kami habang naalala ko na may gusto siya sa akin. Nilingon ko siya nang natanaw na lumayo ng kaunti. Saan ka pupunta? Tanong ko dahil hindi siya nagpaalam. Nakita kong pumasok siya sa isang malapit na walang taong classroom. Lumabas siya na may dala ng isang armchair. Namilog ang mga mata ko at walang kahirap-hirap niyang dinala iyon sa tabi ko. Pwede ba yan?
Nangihiram lang naman tayo. Isasoli ko yan mamaya. Aniya. My lips parted. Gusto kong magreklamo. Gusto kong ibalik niya iyon doon pero parang ang awkward kung may pagtalo na. Dumoble pa nga ang pagkakailang ko dahil nag-effort siya na kumuha ng upuan para sa akin. Iyong sayo? I asked hesitantly. Why am I asking anyway? Hindi ba wala naman akong pakialam sa kanya? I'm confused on how to react that I couldn't even think straight. Okay lang ako na nakatayo. Sanay na ako. May kipagtalo pa sana ako sa kanya pero na-realize ko na masyado naman yata ako mabait. Hindi naman ako ganito sa kanya noon. Hindi ba ayaw ko nga sa kanya? Ang bait niya na sa akin ngayon. Well, it's understandable because he likes me. Hindi ba pinagtatanggol ka rin niya kanina kasi gusto ka niya? Ano nga ba ang reaksyon ni Maria Emilia sa ganito? Selfishly take the chair and forget about Achilles. Iyon ang normal na gawain ko kung hindi lang ako nalilito ngayon. I sat on the chair without a word. Hindi rin naman siya nagsalita at pinagmasdan lang ako na naglalagay ng gamit sa armrest. I sighed and started flipping my hair. Dahil yata sa kaba ko sa nangyayari, pinagpapawisan na ako. Dumidikit ang buhok ko sa pawis ko na leeg, kaya inabala ko ang sarili ko sa pagtatanggal ng buhok ko doon. Napatingin ako kay Achilles. His brow was up as he gazed at what I was doing. Mainit, I explained. Nagulat ako nang bigla niyang ipinakita ang mga notes niya sa harap ko. Bumagsak ang mga mata ko doon. Anong gagawin ko dyan? Tanong ko sabay tingin sa kanya. He smirked and started making a fun out of our notes. Pinaypayan niya ako habang naiinitan. My lips parted and my face heated more when I realized he's being... Ako na. Sabi ko sabay kuha sa notes at ako na mismo ang pumaypay sa sarili. Hindi na ako makatingin sa kanya. Tahimik kami ng ilang sandali. Nakatayo lang siya at ngayon sinusubukan na ihilag ang likod sa dingding. 15 minutes have probably passed when I got tired of our silence in that corridor. Gutom na ako at hindi pa rin nagbubukas ang pintuan ng faculty. I sighed and looked at the corridor. Ang layo pa naman ng kantin dito. Sana pala pumunta muna tayo roon. Sambit ko. Bakit? May bibilhin ka? Achilles asked. Gutom na ako. Sabi ko at nag-angat ng tingin sa kanya habang pinapaypayan ang sarili. Anong gusto mo? Dito ka na lang, maghintay at baka bumukas na rin ang faculty. Ako nang bibili. He said. My lips parted again and my face heated once more. Pakiramdam ko habang tumatagal, lalong lumalala ang mali siyang nararamdaman ko. Kung hindi ko lang nagigising ang sarili ko sa maruming iniisip, baka kanina pa ako natameme. So, ano ngayon kung may gusto siya sa'yo, Maria Emilia? You're not affected. You were never affected by those boys who like you, right? So, what if he offers to buy you food? I opened my wallet for a spare change and I found 100 bill. Soft drinks and any junk food will do. Sabi ko at unti-unting binunot ang 100 peso bill sa wallet ko. Baka walang sukli niyan, ako na ang bibili. Si Achilles at bago pa ako makapagprotesta, umalis na siya roon. It took him 5 minutes. Nakabalik din siya agad na may dalang banana Q at orange juice. Walang soft drinks at junk food? I asked. Tinatanggap ang binili niya. Umiling siya. Mas okay yan kasi mas healthy. Gutom ka, di ba? Kaya dapat ganyan ang kinakain, hindi junk food at soft drinks. My eyes stayed with him. Hindi nga lang ako naiirita pero sinubukan kong ipakita sa kanya na iritado ako. He then chuckled. Kainin mo na. Aniya at napansin kong wala siyang dala para sa sarili. Magkano? Magbabayad ako. He shook his head. Huwag na, libre ko na. The malice on my head intensified. I gritted my teeth, determined to pay him back. Hindi na, babayaran kita. Huwag na, isipin mo na lang na quits na tayo. Kumain ako sa hotel nyo, nilibre kita. Okay na? He said and smiled. Kinunot ko ang noo ko at matagal bago naalalang magtaray. Bakit nga ba ako namimilit na bayaran siya? So what? I'm not affected. I'm naturally mean, so... Alright, sabi ko at nagsimula na lang na kumain. Binaliwala siya at ang anumang pagkakailang na nararamdaman ko. Achilles, andito ka lang pala. I heard someone of the higher level girls who passed by the corridor where we are. Tinatawag kita kanina sa kantin kaso nagmamadali kang umalis. Grupo ng mga babae at lalaki iyon at mukhang may sadya rin sila sa faculty. Nasulyapan nila akong nakaupo roon at kumakain. Hindi ko na sila pinansin. Oh, hindi ko napansin. Nagmamadali ka eh. Kaya,
Hindi pala sa'yo yung binili mong pagkain? Someone said that. Napasulyap ako sa grupo nila habang kumakain ako. Nakita kong may pagdududa sa mga tingin nila sa akin, kahit iyong mga lalaki. Nako, Achilles, inaalipin ka ba? I heard a guy chuckled but his voice got muffled by the girl he's with. Tila ba takot silang marinig ko kung ano ang tingin nila sa akin. I sighed and just sipped on my orange juice. Hindi. Hinihintay lang namin ni Marem si Mrs. Aldana. Binilhan ko lang ng pagkain kasi gutom na. Achilles explained. Sigurado ka? Punong-puno ng concern at pagdududa ang iba sa kanila. I glared at them again. Ano ba ang tingin ng mga to sa akin? Oo, at hindi naman din kagandahan ang ugali ko, pero bakit ko aalipinin sa Achilles? Are you insinuating that I am making him my slave? I said, annoyed now that I can hear how they are talking behind my back. Agad na bumagitna si Achilles. Tinabunan niya ng katawan niya ang tingin ko sa mga naroon. Tama na, he said calmly. Anong tama na? I never asked you to buy me this. Nagkusa ka, kaya bakit parang inaalipin kita? I said in an annoyed tone. Achilles' lips twisted again and he faced the other students. Hindi niya ako inaalipin. Talagang binilhan ko lang siya ng pagkain kasi nagugutom na sa kahihintay kay Mrs. Aldana. Sinubukan kong tingnan ang mga kaibigan niya. I glared at all of them while they nodded and stayed silent after Achilles' explanation. Binalingan ulit ako ni Achilles at nang nakitang nakagawa ako ng paraan para pukulin silang lahat ng mariin na tingin ay muli niyang tinabunan iyon gamit ang katawan. I'm sorry, okay? Mali ang iniisip nila. Hindi mo naman ako inaalipin. Kusa yon dahil gusto kong bilhan ka ng pagkain. Dahil gutom ka. He said in a calm voice.